po, Angel Valiente po from first year college po sa Marine Biology. So, inakandak lang po namin ito sa base po sa subject po namin. So, willing po ba kayong ma-interview po? Ano pong pangalan niyo po? Alma Palisa Pillahera. Alma Palisa Pillahera. Tanong po natin ay, gaano ka na po katagal nagbubukid? Mga po ba ilang taon? 1989. Nag-start ka. Ikaw lang po ba or sa tingin niyo po, ano po yung naging dahilan po bakit po nagbubukid kayo? Kasi para makasipit sa bigas. Sa second. Pwede na yan. Ano po, sanitaria, Ay, hindi. 3/4 lang. So ano po yung mga gulay na itinatanim po ninyo? Walang Palay. Ano pong uri ng pamamaraan po yung ginagamit niyo po sa pagbubukid? Like ano po ba yung mga traditional, like pag-aararo? Ano lang po yung tapos hand tractor po? May ginagamit po ba kayo mga fertilizer? Yung inabili lang po sa puluhan. So wala na po kayong ginagamit like natural fertilizer po, yung mga bulok na dahon, mga sa tindahan lang po talaga po. Paano po kayo nag-decide po kung ano po yung itatanim po sa bukid po? Sa palay lang mo pala. Oo, pala. So, tuwing tag-ulan lang po pala. Sa tag-init po. So, dalawang beses na sa isa. Paano po napapagod? Healthy po yung lupa natin. Parang maging healthy po yung palay. Paano po siya? Ano po yung ginagawa niyo para so may po, mga common fertilizer po. Paano po ba magsasaka? Paano niyo po nilalabanan yung mga insekto po na nanininsala sa mga mga gamot yung dalagay po? So ano po siya, hindi po ba siya nakakasira sa mga tanim natin, sa palay? Ngayon po ba, like sa pagtatanim niyo po ng palay, may ginagamit po ba kayong mga makina? Wala. Ay sariling kamay lang po talaga. Ay, ginagamit namin noo pa. Anong klaseng po siya? Yung hand tractor. Hand tractor lang. Natapos ng araw ng asawa ko sa kanyang sinusubo. So, hand tractor lang po yung ginagamit. Pero yung mismo pagtatanim po, kayo po yung ginagawa. Oo. Anong uri po ng pagtatanim na ginagamit? Gloria sa loob. Paano po malalaman? Kung gaano lang po kadami yung pataba na nilalagay lang dapat po dun sa pananim natin? Kalahating Depende lang po sa dami din ng tatanim. Sa dami ng palay na tatanim. Paano po nakaka-apekto yung like po nagsasaka kayo? Paano po siya nakaka-apekto sa palengke, gano'n? Paano po siya?
Ay, pansarili nyo lang. So, hindi po kayo naglaganda ng palay sa inyo lang po. So, ano po, pero pag may nanghihiram po sa inyo ng pinapahiram po, Maawa. Kasi lalo kung may bata. Kaya ako maawa. tayo nauubusan ng bigas. Nauubusan ng bigas. Hindi po nauubusan ng bigas. Ano po yan sa 2 beses sa isang taon? Bilang magsasaka po, ano po ba yung mga hamon na nararanasan po ninyo? Pagod. Pero Yung asawa ko. pero in case po pag pag may bagyo, pag may pa-insurance lang. Ano po yung ginagawa po ninyo pag nakatanim na kayo ng palay tapos biglang bumagyo? Inaanin niyo pa rin. May nakukuha pa din kayo. Meron kami nakukuha sa konti. Pero ano po talaga lugi. Isang meron kami. So malita po. Mahirap na magpapalay. So, maaari po ba kayong magbahagi po kung ng karanasan niyo po sa pagsasaka po? May napag-aral na kayong anak dahil sa pagbubukid? Paano niyo, bukod po sa sinasabi niyo na hindi na po kayo bumibili ng bigas kasi nga po nagtataw na kayo pa. Ano pa po yung ibang naging halaga ng pagtatanim ng palay? May dahil po ba sa pagtatanim ng palay nakapagpundar kayo? May mga gamit po kayo pagpundar? Mga ano po? Mga ano lang po appliances. So, ano po, naging yung pagtatanim po ba ng palay, nakatulong po ba siya sa, minsan po sa pag-aaral po ng mga anak nyo, so malaking tulong din po. So, yun lang naman po. Maraming salamat po.